Isang magandang araw sa inyong lahat mga ka-J lovers. Di ba ni B nagbabalik? So may dinala sa atin dito yung ABR. Problem nito, yan, kita nyo naman, umiilaw yung over voltage at yung low voltage. So problem nito ay, tingnan natin yung voltahe output nya, medyo mababa siya. Yan. Saka minsan na-off yung relay nito pag ginagamit mo na siya. So tingnan nyo, umiilaw lahat. So yan ang aalamin natin mamaya. So pasensya na pala kayo mga ka-J lovers kung minsan lang tayo maka-upload kasi medyo busy lang tayo sa madaming ginagawa. Saka tinamaan din tayo ng trangkaso. So ito na mga ka-J lovers. Yan, kita nyo naman, inop na natin. So titingnan na natin yan, buksan ko lang to. So let's get started. Tara, buksan na natin to. So kadalasan ito stack up yung ganitong problema, yung umiilaw yung mga indicator na fault. Tapos tingnan nyo, nakita ko ito, gumagalaw-galaw na tong board na to, itong pinaka main board natin. Tapos tiningnan ko yung yung transformer natin, medyo may carbon na rin, linisan ko na. Nabasag na pala siya, o plastic lang kasi. Yan. So, nabasag na siya. So, aayusin ko na lang yan mamaya. So, pipix ko na lang yan pag naayos na natin to. So, sinasabi ko sa inyo kadalasan yung mga ganito, minsan may problema yan dyan sa motor niya. Tapos, minsan dito sa transformer. Yan, carbonize na. So, ang gagawin natin mga ka-J lovers, galawin ko lang muna itong motor na to. Tapos, testingin natin. Tapos, ito, linisan din natin itong carbon. Yan. Nung ginalaw ko to, yan, ginagalaw-galaw ko. Ang tigas niya mga ka-J lovers. Yan. Bali, linisan ko muna to. So, pasensya na kayo pala ha. Yung sinasabi ko nga sa inyo, kung bihira tayo maka-upload, busy lang po mga ka-J lovers. Saka yung sinabi ko nga sa inyo, tinamaan tayo ng trangkaso. So, linisan lang natin to. Tapos, yan, ang dami yung alikabok, diba? Alisin lang natin to para makita natin yung kung saan hanggang inabot yung carbon. Kasi kung saan inabot yung may carbon dyan lang pumapalo yung natin, yung carbon. So dyan lang nag-range yung voltahe natin. Kaya makikita din natin. So lilinisan natin, lilihain ko na lang siguro yan. Alisin lang natin yung carbon. Pero hindi naman masyado talagang kaskasin natin na numipis yung magnetic wire. So hindi lang. Alisin lang natin yung carbon lang talaga. So napansin ko dito mga ka-J lovers, grabe, stack up pala to. Nung ginalaw natin yung servo motor, tapos yung brush ng natin ng transformer, yung may carbon. So ginalaw natin, ang tigas talaga. So ito mga ka-J lovers, yan o. Pasensya na kayo kung medyo magalaw yung camera natin. Yan o, pag tinulak ko dito, dapat gumalaw to. Yan, hindi siya gumagalaw. Grabe, ang tigas niya. Diba? Ang tigas o. Hindi mo siya magalaw-galaw. So baka dito yung problema niyan. So ang gagawin natin ay try natin repairin yung nito, yung servo motor. So baka din inabot yung nito, yung drive nito, yung diyan sa main board. So baka inabot din yung transistor na nagde-drive dito kasi nag-stack up nga. Minsan inaabot yan, umiinit masyado yon. Pero tingnan natin mamaya pa rin kung inaabot talaga. So ang gagawin natin, ganito lang naman yan, tatanggalin lang natin to. Tapos ang gagawin natin, lagyan natin ng guide para pagtanggal natin, tapos pagbalik natin makuha natin. Kasi yung positioning kasi yung hinahanap natin dyan, baka mag-iba yung positioning. Pero minsan okay lang naman pag nag-iba yung positioning. Pero para sigurado tayo, lagyan natin ng tawag niyan, lagyan natin ng
palatandaan natin kung saan siya nakaposisyon. So naghanap ako ng filter pen, wala akong nakita, ito na lang. So nilagyan ko ng ganyan, guide. Yan, basta dito nakaharap sa akin yung ganyan na may guhit natin. So next natin, baklasin ko lang to lahat, tapos tingnan natin yung loob. Okay. So ito na mga ka-G-Lovers, nung nabuksan na natin yung servo, ito yung pinaka ano natin, yung may gearbox, tinatawag natin parang gearbox na to. Kasi yung ilalim niyan motor. So ginalaw natin to, antitigas. Yan, paggalaw natin medyo matigas to yan, oh, tigas. So nakita ko, napansin ko, ang nagpatigas dito yung nato yung grasa. Lilinisan lang natin to mga ka-G-Lovers, tapos lagyan natin ulit ng grasa. So natuyo na siguro yung grasa nito kaya tumigas na siya. So tandaan na lang natin yung pagtanggal ng gear. Tapos yan, tandaan lang natin baka kasi pagbalik natin mamaya ay makalimutan natin o mabaliktad natin yung pagkabit. So ginagawa ko yan, tinitingnan ko maigi kung ano yung mga nauna natin tinanggal, tapos yung mga nahuli. So, yan mga ka-G-Lovers, ito. Tanggalin lang natin to lahat. So, di pa natin alam kung dito lang talaga inabot yung problema nito na ganun niya. Yung nakikita natin, nagpo-fault na siya. So, inikot ko tong motor na to, ang tigas pa rin. So, buti na lang, bakal yung yung gear nito. So, pwede natin tong pihitin. So, dahan-dahan lang, wag nyo lang sobrang press yung pagkapihit nyo baka kasi mabasag yung gear. So, dahan-dahan lang yan, yung umikot lang siya. Pag napaikot natin, pwede na yan, linisan lang natin siya ng WD-40, linisan lang natin pati yung mga gear, alisin natin yung mga carbon nila, yung may carbon siya, alisin natin yung carbon, tapos pagkaalis natin ng carbon, balik natin. So, ganyan lang muna yung gagawin natin. So, lagyan ko lang ng basahan dito baka kasi ma-spray natin yung loob ng WD-40. So, yan. Linisan lang na natin. Alisin natin yung mga namuo dyan na yung tumigas na grasa. O kung may kalawang man siya, at least matatanggal siya. Yan. Yung gagawin lang natin, linisan ko muna to. So, fast forward na lang natin siya mga ka-G-Lovers.
Bale, ito na mga ka-G-Lovers, nalinisan na natin. So, almost lahat ng gear ay nalinisan natin. So, lagyan na lang natin ng grasa. So, hindi ko pa nakabit yung, yung mga gear sa, doon sa lalagyan ng gearbox. Ito, importante lagyan natin ng grasa to. So, bale, nilinisan ko na rin yan kanina. Inalis natin yung mga tumigas na grasa dyan. Kaya medyo stuck up din yan kanina. Medyo matigas. Pero ngayon okay na siya. Tapos next natin, ito. Lagyan natin ng grasa. So, yung position, yung pagkalagay natin ng mga gear. So, tinandaan ko na lang siya kung paano yung pagkasunod-sunod. Saka hindi natin to pala mailalagay ng maigi pag baliktad yung lagay natin o mali yung lagay natin. Yan, ginalaw-galaw ko siya. Gumalaw naman yung motor natin, pinaka-motor natin, yung servo. Yan, lagay lang natin yun dyan. So, importante malinisan yung maigi, maalisin yung matitigas na grasa. Yung kasi nagpa-stack up, baliktad. Yan, yung kasi yung nagpa-stack up. Nalagyan natin ng grasa. So, sa katagalan lang siguro nito, kaya ganun. Nagkaroon siya ng matigas na grasa. Matagal na siguro itong ginagamit rin. So, okay na to. Yan, lagay lang natin ito panghuli. Tapos, kabit na natin siya mga ka-G-Lovers. Tapos, yung position ng pagkaano natin, yung nilagyan natin ng palatandaan. So, ganun din. So, hindi ko na nga sinulatan ng pintel pen kasi wala tayong nakitang pintel pen. So, nilagyan ko na lang siya ng guhit ng natin kanina, yung bakal. So, okay na to. Yan, umikot na siya. So, next natin, kabit lang ko lang to lahat. Tapos, lagyan natin ng tornilyo. Tapos, testingin natin mamaya. Yan, kabit ko lang to. So, yan mga ka-G-Lovers, na ikabit na natin siya. Tapos, yung transformer natin, nilinisan ko na rin. Inalis ko na yung carbon. So, ang gagawin lang natin ay, yan, ikabit lang natin to. Tapos, test natin mamaya. So, yan. Saktuhin nyo lang yung pagkababa nito. Minsan, matigas na yan. Pag nasa ba yung ibaba yan, hindi na umiikot. So, dapat makuha yun lang yung tama. Yung may play lang siya, yung gumagalaw lang siya. So, dito nga, yung una kong testing dito, yan, medyo mahigpit. Yan, medyo mahigpit. So, niluwangan ko ulit yan. Kasi talaga hindi kaya, hindi gumana.
Yan, akala ko niyan okay na yan, pero mahigpit pa pala. So naka sobrang baba. Ibig sabihin, dikit na dikit yung carbon natin diyan. Kaya hindi natin magalaw masyado. Kaya inangat ko siya ng konti pa. Yan. Tapos, yan. Pag nakuha ko na yung tamang position niya na gumagalaw lang, pwede natin siyang higpitan. Pero mamaya, titistingin pa rin natin kung gagalaw siya o kaya niyang pagalawin ng servo, yung motor natin, kung kayang pagalawin to. Pag hindi kayang pagalawin, angat natin ng konti pa. So, ganyan lang naman yan, no? Yan. Basta importante, nagagalaw. Okay, pwede na to. Medyo maluwang na siya. Yan o, kita nyo. Umaikot na siya maluwang. Kanina, hindi talaga natin to maikot. Kaya si stock up nga, sobrang tigas kanina. So, hindi natin talaga siya maikot-ikot. Ngayon, okay na siya. Nalinisan na rin natin siya. So, nilinisan lang natin siya ng WD-40. Tapos, lagay ulit ng bagong grasa. Nung pag-testing ko dito mga ka-J-Lovers, so kita nyo naman hindi gumalaw yung motor natin. So ibig sabihin may problema to. So troubleshoot natin to. Ito, hindi siya gumalaw, di ba? Yan. So plug-in natin ulit ha. Yan, inon ko. So, hindi talaga gumagalaw siya. So, may problema dito sa drive niya. Itong board na to. So, tingnan natin yung board. Bali, nung tinignan natin yung board, chinik ko naman itong transistor niya. Yan. Bali, itong transistor na to, yung magdadrive dyan sa motor natin. So, negative and positive din yan. Yung TIP41 at TIP42. So, chinik ko to. Hindi ko naman na-detect na shorted siya. Wala siyang shorted. So, hindi rin nag-buzzer. So, mukhang sabi ko, okay naman siguro to. Yan, chinik ko na maigi. Yan, chinik ko lang ng maigi. So, wala tayong na-detect na shorted. Napansin ko lang, dahil siguro sa stack up yung motor natin kanina, nainit masyado tong transistor na to, itong TIP41 at TIP42. So nag-cold solder siya, umangat yung pagkasolda. Yan, kita niyo yung board nangitim na rin. So ang ginawa ko dito, ito. Nilinisan ko lang, tapos sinolder natin yan na maigi. Yan, kita niyo, gumagalaw-galaw na siya. So may loose contact na. So yan, ginawa natin, sinolder ko lang yan. Tapos, tinanggal ko, tinis ko yan. Isa-isa. Kung okay. Nung nakita ko naman na okay parehas, binalik ko rin agad. So, yan, tinis ko rin yan. Okay, diba? So, pati yung isa, okay din naman yun. Walang problema. Yan. Okay, di ba? So, kinabit ko lang to. Tapos, yung isa, tinanggal ko rin yun. Tinisting ko rin.
So, bali ito na mga ka-G-Lovers, tapos na rin natin siyang ma-resolder. So, bali yung isang TIP41 pala, pinalitan ko na kasi napansin ko parang umiinit siya ng konti. So, ginalaw ko to na hindi siya mag-quick start agad para mapakinggan natin yung session ng relay kung talagang magdi-delay siya na matagal. So, ginalaw din natin yung yung brush o yung carbon natin, yung servo motor para makita natin kung gagalaw ba siya o kung iikot. Kung yan, kita nyo gumalaw siya, so hindi pa siya nag-switch on. So, antayin lang natin siyang maglagatik yung relay. Yan, pag nakuha niya kasi yung tamang yung galaw niya, position, tapos depende sa setting ng itong quick start natin na to. So, yan magdedepende kung gaano siya katagal. Yan, kita nyo naman, antayin lang natin mag-switch on siya. Pag nag-switch on siya, tingnan natin kung ilang voltahe yung hinintuan niya. So, kanina, nasa 200 plus lang, 204 yata yun, parang ganon. Yan, hindi pa, diba? Hindi pa. Kasi medyo inangat natin yung delay niya, tinaasan natin para yan nag-delay. Kita nyo, gumagana yung delay natin. Nasa 200 plus ulit yung voltahe. Yan, test natin ulit, tingnan natin. Yan, balikin natin. Tapos, babaan ko na lang yung quick start. Yan, sagad natin sa 0. So, automatic yan, mag-i-start. Pag nakuha niya yung voltahe yan, pagbalik niyan, tingnan hindi pa gumagana, diba? Antayin natin bumalik to dito. Yan, pag bumalik na siya dyan, sa voltahe niya, yan, nagsisyo na rin yung relay niyan. Yan, gumana na. So, nasa 200 plus lang talaga. So, may technique to, paano natin siya i-calibrate. So, kakalibrate din na rin natin to kung paano natin siya patataasin at itatama sa tamang voltahe. Depende sa setting na gusto nyo. So, madali lang naman to. So, lagay ko lang to sa phone holder yung camera natin para maturo ko sa inyo kung paano yung pagka-calibrate nito. So, pag-testing nito o pag tatama ng voltahe. Yan, nasa 203, 204 voltahe. Ang baba pa yan, di ba mga ka-G-Lovers? Pero at least, gumana na yung servo natin. Hindi na rin nag-error yung indicator natin. Wala na siya. Kasi, hindi na siya stack up. So, hindi na siya nahihirapan. Hindi na siya nag-overcurrent o high voltage, ay hindi pala high voltage, low voltage, hindi na siya nag-overcurrent, tumataas yung current. So nandito yung galawan natin, nakita nyo yung pihitan na yan, pipihitin lang natin, pili natin pataasin at pili natin pababain. So madali, depende sa position o depende sa gusto nyo setting. So pag pinihit natin, ito pababa, yan, bumaba din yung voltahe, diba? Gumalaw. Good. So ibig sabihin, gumagana yung board natin at gumagana yung servo natin. So okay na yung servo natin na hindi na stack up. Yan, pataasin natin, pwede natin hanapin yung gusto natin na voltahe na pwede natin ilagay. Yan, siguro ako nasa 220 lang siguro. Yan, nasobrahan natin ang taas. So pwede na siguro yan, or pwede 200 plus 225, mga ganon. So minsan may mga ganitong transformer na nakasetting siya sa 230. So, minsan, bihira ako makakita ng 240. Pero meron din 240 nito. So, ako, yung tama lang naman. Nasa 220 lang yung minsan ginagawa ko dito. So, okay na yan. Hindi naman yan magbabagsak na, mag-drop na masyado. So, medyo mahirap lang talagang i-tono o hanapin yung pinakatamang position nito. Yan, para makalibrate natin na maigi. So, 22, 23. Pwede na siguro to mga ganito. So, kita nyo naman, nasit natin, nakalibrate natin sa gusto natin na setting ng voltahe. So, nakuha natin. So, stable din naman, hindi naman siya fluctuating. Sa 222, 23 lang naman. So, hindi siya grabing fluctuating. Depende kasi yan sa input. So, binabaan ko pa siya ng konti, nasobrahan na, balik natin ulit. So, hinahanap po sana yung sakto lang na to 20, pero medyo mahirap timpla na parang kape. Joke lang. So, ayan mga ka-G-Lovers. Hanapin ko lang yung talagang setting natin. So, pwede na yan to 20, ganyan. To 21, 22. So, mga ganyan. Okay na yan. So, nakita nyo naman, nakuha nyo siguro naman kung paano natin siya i-calibrate. Off natin ulit. Next natin, galawin natin. Tapos i-on natin. Yan. Nag-on na siya. Naka-quick start siya kasi nakatamang position na siya. Voltahe. Kaya madali siya mag-on.
Yan. So, hindi rin nag-drop. Okay naman. So, next natin, gagalawin natin to. Yung ano natin, yung nagbo-brush sa servo natin o sa transformer natin. Yan. Yan yung pihitan na sinasabi ko sa inyo. Pag ganito hindi gumagana yan, na hindi na may stack up, may posibilidad na sira din yung check nyo yung TIP41, TIP42 or LM324 yata yon. Yan, pwede may problema din yon. So, gumagana na siya, di ba? Okay na yung ano natin. So, hanapin ko na lang yung position nito. Yan, tingnan nyo. Binaba natin. No? Plug in natin kung tumaas siya. Yan, tumaas siya, di ba? So, hanapin niya yung setting natin na 200 plus, 220 to 223. Mga ganun. Yan, nakuha niya na. Pag nakuha niya na, okay na rin yan. Yan. Ito na, napix ko na siya mga ka-G-lovers. Yan, napix ko na siya. Tinurnilyo ko na lang siya ng maliit na tornilyo kasi nababasag yung ano, yung bracket natin o brace natin dyan sa board na yan. Kaya ganun. Importante ko rin nakapix kasi yan, baka dumikit sa body, makakuryente yung gumagamit ito. So kanina pala, yan, okay na siya. So ito na siya mga ka-G-lovers. So tinakpan ko na siya. So basta nagpalit ako kanina ng TIP41. So ito na, thank you very much sa lagi niyo pagsubaybay sa ating channel. Maraming salamat.